Oh, Boknoy, long time no see ah. Kamusta na? Bibloy. Maganda pala talagang pag-aralan ng Biblia. Kasi nalalaman mo ang mga isyong spiritual at hindi tayo ignorante sa tamang pananampalataya. Hindi mo ako madalas nakikita kasi pag gantong oras may sinasama akong Bible study. Ay, mabuti naman at totoo ka dyan. Boknoy, di ba nga may kasabihan na pag ignorante ka sa Biblia, ignorante ka rin sa Diyos. Dapat hindi tayo ignorant lalong-lalo na sa ating may kapal. Si Jesus mismo ang nagsabi sa atin na saliksikin natin ang mga kasulatan sapagkat doon natin masusumpungan ang buhay. John chapter 5 verse 39. At ang sabi pa din ni Jesus, ang makilala ka o Diyos ay buhay na walang hanggan. John chapter 17 verse 3. Nangangahulog ang pag alam mo ang kasulatan, kilala mo rin ang totoong Diyos. Pero halos karamihan naman ng religion ay may Diyos. Ibig bang sabihin ito, alam nilang lahat din ng Biblia at sila din ay nagsasaliksik? Buknoy, ang pinag-uusapan natin ay totoong Diyos. At pag pinag-usapan ang totoong Diyos, Biblia lang ang tamang source nito. Ngayon, pag may natutunan kang Diyos na hindi mo alam kung anong source ang pinanggalingan, baka ang source niyan ay religion lamang at maaaring iyan ay mali. Si San Pablo, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 na mag-ingat sa tinatawag na ibang Kristo, ibang Holy Spirit at ibang Ebanghelyo. Mayroon kasing ibang Diyos. Halimbawa pa, sabi sa 10 utos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, ang sabi ng Panginoon. Ngayon, kung hindi tayo sigurado na ang naiturong Diyos sa atin ay tama, at para makasiguro, gawin natin ang sinabi ni Jesus na saliksikin ang banal na kasulatan para hindi tayo namamali sa kilala nating Diyos. Pinagsasaliksik tayo ni Jesus para hindi tayo maging ignorante sa totoong Diyos at Kristo. Ay, kaya pala. Ignorance of the Bible is ignorance also of the true God.